Hello guys! Good day! This is Marky Jan and welcome back again to my channel, the June's Official Vlog. And of course, welcome to Pagupitan Salon. So guys, for today's video, meron tayong client all the way from Valenzuela City, Dalandanan, Valenzuela City. So tong client ko na to, kusa na lang dumating dito, walang pasabi, walang appointment, basta dumating lang siya guys. Actually, galing siya sa isang sikat na salon dyan sa may Valenzuela City kasi gusto niya po magpa-rebond color in Brazilian kaso tinanggihan po siya guys. So makikita niyo naman po yung buhok ni Madam. So ayan guys, masyadong delikado nga naman. Mayroong mga bakat na mga highlights and then almost 6 inches na po yung itim ng buhok niya kaya gusto niya po magpa-color and then super tigas na po yung buhok ni Madam. So ako kasi guys, malakas yung loob ko pagdating sa ganyan dahil alam ko naman na kaya kong gawin. So ito ang gagawin natin muna ngayon is magko-color muna tayo guys ng 7.17 which is the cold brown na Bremode yung brand. And then, gagamitan natin siya guys ng 6% oxidizing. Bakit nga pala 6% yung ginamit ko guys? Kasi yung 6% hindi masyadong matapang at hindi po nakakadurog ng buhok ni client yan. Kung alam nyo naman na masyado nang damage yung buhok ni Madam, didiskartehan nyo na lang po guys kung anong oxidizing ang gagamitin nyo. So 6% na to kasi guys, mild lang to at hindi siya masyadong matapang. So ilagay na po natin sa bowl yung colorant at saka yung oxidizing. So ang gagawin nyo lang guys is haluin nyo siya ng haluin hanggang mag-jibe yung color at saka oxidizing. So ang gagawin natin ngayon is isi-section muna natin yung buhok ni Madam ng 4 sections. So ayan, nakikita nyo naman guys, sinection ko na po yung buhok ni Madam. So magi-start tayo ngayon ng application dito sa likod sa nape area. So ang ginawa ko guys ngayon is nag-apply na ako ng color 1 inches away from the scalp. So hanggang dulo na po yung pag-a-apply ko. And then binabad ko po siya ng 40 to 45 minutes. After 40 to 45 minutes guys, i-check nyo po yan kung nagkulay na po o nagpantay na po yung kulay ng puno doon hanggang dulo. So ang gagawin natin ngayon guys, i-check nyo na every now and then kung kulay niya isakto na. So ngayon mag-a-apply na naman tayo after 40 to 45 minutes, lalagyan na natin yung pinakapuno o pinatawag nating root. So ang pag-a-applyan po niya ng root guys is root to tip na po yan ang pag-a-apply nyo. And then pagka-apply nyo po sa root guys is ibababad nyo po ulit yan siya ng 15 minutes guys. So pag nakikita nyo naman po yan guys na magkukulay na yung pinakapuno at nagpantay na po doon sa pinakadulo ng buhok ni Madam, pwede nyo na po siyang banlawan. So ako kasi binabad ko lang yan ng 15 minutes kasi mabilis lang tablang yung buhok ni Madam. So habang nakababad yung buhok ni Madam, nag-apply na po ako ng pang-rebond number 1. So syempre hindi magpapahuli ang bio-extension na ginagamit natin at syempre naglagay na po ako guys. So ang ginawa ko niya ngayon guys is hindi po ako naglagay ng puro talaga na number 1 ng bio-extenseo. So ang ginawa ko, naglagay ako ng pang-treatment, yan, hair mask ba yan o yung tinatawag natin na hot oil. Any treatment po guys, pwede pong ihalo sa pang-rebond number 1. So nakikita nyo mas lamang po yung treatment na nilagay ko kaysa doon sa number 1 na pang-rebond ang nilagay ko. Kasi para makontrol ng treatment yung tapang mismo ng number 1 na pang-rebond. So ngayon, ang gagawin natin, haluin nyo po siya ng mabuti guys hanggat nakikita po yung yellow para kahit paghalo nyo guys at pag-a-apply nyo doon sa buhok, ma-absorb agad ng buhok yung treatment, hindi yung number 1 na pang-rebond. So ngayon, nag-a-apply na po ako guys. Nakita nyo na rin po, hindi po ako nag-gloves kasi nga gusto ko pong mahimay yung buhok ni Madam at gusto ko siyang mahawakan kasi nga super lampot at super delikado talaga guys. So ang ginawa ko niyan is nag-wet application po ako, binasa ko yung buhok ni Madam, binanlawan ko yan siya guys, nilagyan ko din ng pang-treatment. So ayan, pagkababad ko po niyan guys ng 20 to 25 minutes, chinek ko po yan. Hindi ko po sinagad yung application niya na mula puno hanggang dulo. So nag-start po muna ako dyan 1 inches away from the scalp hanggang gitna guys, hanggang doon sa may itim kanina na hindi ko pa nakulayan. So ayan, binabad ko na po siya ng 20 to 25 minutes and then after 20 to 25 minutes, chinek ko po siya guys at saka luto naman na yung buhok ni Madam at sa nagra-rubber na siya, so pwede na po siyang banlawan. So after natin mabanlawan, syempre guys, patuyuan na i-blower natin yung buhok ni Madam ng 100% dry para sa pagplansya natin mamaya, suwabe po yung hagod ng plansya. So ayan, habang binoblower natin guys, makikita nyo po, ayan, makikita nyo po yung tekniko sa pagpaplansya. FYI lang guys yung plansya na ginamit ko dyan is
dalawa guys. Alam mo kung bakit? Sobrang lamig kasi ng aircon at saka pag ginagamit mo po yung isang plancha ng tuloy-tuloy, lumalamig po siya. So kailangan mayroon po siyang follow-up na isang plancha para paggamit mo dun sa isa, mainit pa rin siya. So nag-start din po ako dito sa may nape area, dito sa may likod ni Madam. So ayan, hinahagod ko po ng swabing-swabe. Nakikita nyo naman. So after nyo po matapos dito sa may nape area, dito na po tayo sa may tuktok. So makikita nyo guys, ang ganda ng pagka-plancha ko and din ang ganda rin ng color na kinalatasan sa pag-apply natin kanina. So ayan po. So smooth lang po yung pagpa-plancha and then after nating ma-planchahan guys is ibababad muna natin din yan ng number 2 na oxidizing, neutralizing cream, yung pampatuwid ng buhok. So makita nyo, ito na po yung result na after natin ma-plancha sa pag-application natin ng number 1. So ayan na po yung finished product ng pag-plancha. So, ang gagawin natin ngayon is mag-apply na po tayo ng number 2, yung tinatawag natin yung neutralizing cream rebonding number 2. So, ayan guys, nag-apply na po tayo. Sinagad ko na po yung root to tip na po na yan. So, after natin mababad ng 40 to 45 minutes guys, banlawan na po natin. Guys, FYI lang ha, yung in-apply ko dyan na number 2 na neutralizing cream, hindi po puro yun na hinaluan ko rin po yun ng pan-treatment katulad ng ginawa natin kanina sa number 1 na nilagay natin. So, after natin mabanlawan, iboblower natin din siya guys, and then 100% dry para sa pagka-apply natin mamaya ng tawag dito ng Brazilian keratin smooth siya. So, ito po yung after blower natin guys. So, makikita nyo, straight na po yung buhok ni Madam, and then maganda na po yung kulay, nangingibabaw pa rin po yung highlights at saka wala po siyang damage. So ayan, so in-applyan ko na po ito ng Brazilian keratin guys. So ayan, makikita nyo makintab na po yung buhok. Ibababad natin yan ng 40 to 45 minutes ulit para mamaya pag blower natin guys is swabe planchahin. So bago pala ang lahat, ang ginamit ko po na pang Brazilian keratin dyan is yung Hairlax Gold Brazilian keratin blowout. So napakaganda niyan guys kasi mayroon po siyang argan oil na halo. So pag in-apply nyo po siya sa buhok niya, masyado po siyang makintab, masyadong matulas. Ani pagligo nyo po guys is masyado pong bouncy ang buhok niya at super shiny. So ayan, papatutuyuin po natin siya ng 100% dry and then after natin po siya ma-blower, at after natin po siya mababad ng 45 minutes, ito na po yung final touch natin pagpa-plancha guys. So sa pagpa-plancha, hindi naman kailangan pulido guys basta ma-plancha po siya at malak po yung mga buhok natin. Mga buhok na nilagyan natin ng Brazilian keratin kanina. So ayan, makikita nyo po yung final outcome ng buhok ng Madam. Ayan to, diba ang ganda guys. Nandiyan pa rin yung highlights niya pero walang damage. So ayan, ibababad natin yan ng 3 days. So after 3 days, doon pala maliligo si Madam and then ipapakita niya sa akin after niya pagkaligo ng 3 days. So maganda na po yan guys pagkaligo niya, super bouncy and super what we call this one, super shiny. So ayan po si Madam. Thank you.